kung palakihan ng gastos ang eleksyon, walang mangyayari sa atin bilang isang bansa. Sa nagdaang halala, nasilayan natin ng engrandeng kampanya at mga jingle na paulit-ulit sa bawat kanto. Magastos, makinang, magarbo. Ang dapat tanong ng taong bayan, bakit sila handang gumasta ng doble o triple pa sa kanilang matatanggap na sweldo kapag sila ay nakaupo na sa pwesto? Panahon na para alamin ang galaw ng pondo sa likod ng kampanya. Nitong Hunyo 11 ang deadline ng mga kandidato na isinite ang kanilang mga Statement of Contributions and Expenditures. Ito ay kanilang report kung magkano at kanino galing ang mga natanggap nilang campaign donation. Gumamit ba sila ng sariling pera nila sa kampanya? Magkano ang lahat ng ito? Saan napunta ang mga pera? Ngunit hindi lang ito isang dokumento. Ito ang salamin ng patuloy na paglobo ng gastos tuwing eleksyon sa Pilipinas. Mananagot ka sa batas. The 2025 election, we are going to make available all sources of candidates online. Marami tayong mga tanong. Pero simple lang, pinapabayaan natin sila gumastos ng katakot-takot ng halaga without asking them why. So ngayon, siguro tanggap na natin mababait lang talaga, sadyang mababait lang yung mga yan gumagastos ng bilyon para lang makaupo sa isang maging gobernador. Diba? Ano ba yung nandun sa posisyon? Kaya't hihintayin natin ang mga SOSE documents upang magkaroon ng kasagutan ng ating mga katanungan.